Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat mga kababayang overseas Filipino workers, mga Filipino diaspora natin sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong maaaring subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga facilities ng shortwave transmitters ng Voice of America. Pero syempre hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Basta i-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones at mapapakinggan nyo na rin po ang ating mga programa. Ano po sa inyong mga cellphones. Yan. Alright, sa ngalan po ng ating production team ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa Master Control, nandiyan pa rin si Mr. Milo Jonela. And of course, sa Wirecast, nandiyan si JP. Alright? And siyempre, sa lahat po na bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service. Tayo ay tutungo sa Japan. Yan. Talagang madalas na tayong pumupunta ng Japan ngayon, kasi unang-una, madaling puntahan ng Japan, di ba? Malapit lang. At saka, marami ring mga Pilipinos doon. Marami mga festivals na ginagawa doon sa Japan. Maraming mga kaganapan doon na ginagawa. Maraming mga Filipino tourists na nagpupunta sa Japan. Kaya't babalik tayo sa Japan. Yan. At makakasama natin sa pagbabalik natin sa Japan ay ang chairperson ng Philippine Assistance Group o ng Philippine Festival Tokyo. Tama po yung narinig nyo. Festival. Ano kayang festival ito? Mukhang masaya to. Mukhang marami tayong malalaman dito. Makakasama natin ang chairperson ng Philippine Assistance Group, Philippine Festival Tokyo, live via Zoom from Japan. Sa mga oras na ito, si chairperson Berlito Toots Kapulong. Toots, magandang hapon mula sa Pilipinas. Ay, magandang hapon po, Sir Ray. Yan, magandang Hello po from Japan. Yan. Anong oras na sa Japan ngayon, Toots? Bali 4:36 po. Advance kayo ng mga 30 minutes, 1 hour po ba? Mga 1 hour, okay. O nga pala, meron kagad akong isa shoutout dito, nakatutok na sa ating kagad, si Pe Kapulong Gatpayat, at saka si Rosalinda Kapulong, nakatutok na kagad sa atin dito, sa ating programa. Mukhang kilala mo tong si Rosalinda. Mga kapatid ko po sila. Ayan, nasa Japan din si Rosalinda. Ayan, okay. Nasa Amerika po. Nasa Amerika. Saan sa Amerika? New Jersey po. Ay, New Jersey. Ba nandun si Mike Cohen? Mike Cohen. Nandun si Mike Cohen. New York si Mike Cohen. Okay, anyway. Alright. Sige, pag-uusapan natin pala to, Toots. Itong grupo mo, itong Philippine Assistance Group. At mukhang tatalakayin din natin itong mga Philippine Festival Tokyo. Alright. Maari mo bang ikwento ang naging kasaysayan ng pagkakatatag muna nitong Philippine Assistance Group? Ano ba ang mga pangangailangan at hamong kinaharap ng mga Pilipino sa Japan na nagsilbing dahilan upang mabuo ang inyong federasyon? Okay. Ang Philippine Assistance Group po is itinatag way back 1996 po. Before 1996, maraming Filipino communities dito sa Japan na of course lagi silang naiimbitahan ng Philippine Embassy. Then one time po hindi ko lang po matandaan ang Consul General at saka ang Ambassador po, nagsabi po sa amin na bakit hindi kayo magkaisa?
kasi para unity kayo, hindi kayo hiwa-hiwalay. Then ang Philippine Embassy po ang nagtatag actually ng Philippine Assistance Group. And as of now, this is composed of 24 Filipino organization dito sa Japan po. Yan po yung simula, and even the fund po, ang unang-unang fund po na nagbigay is ang Consul General and mga tauhan ng ibang mga taga-embassy po. So liwanagin ko lang ngayon dito, Toots, ha. So sa ngayon, sa ilalim ng Philippine Assistance Group, you have 24 organizations under Apo. your umbrella, no? Opo. Kumbaga Yes po. parang umbrella organization itong Yes po. Philippine Assistance Group. Then you have 24 organizations. Lahat Yes ito po. mga Filipino community organizations sa Yes Japan. po. Yes po. Yun. At ang una palang tumulong na matatag to, Philippine Embassy sa Japan o yung Yes. Philippine Consulate Sa General? Tokyo po. Yes. Oh. Sila po ang nagtatag niya para isang unity na lang ang iba-ibang mga Filipino communities. Mhm. So, nasa under umbrella po yung 24 Filipino organization. Mhm. So, bali ang tinatawag lang ng embassy is yung Philippine Assistance Group. Mhm. Then, sometimes po, kami po yung parang ang Philippine Assistance Group, ang pinaka-main. Mhm. Then, kami po yung, i-implement kung may mga announcement, kung may Mhm. mga sa another 24 Filipino organization. Alright, 24 Philippine organizations. Marami to. How were you able to organize tong 24 na to? Yes, actually, nung pong way back 1990s, medyo mahirap po kasi wala pang mga social media masyado, wala pang mga, But then, during that time po, siyempre, nakakita-kita lamang po sa mga church, sa mga simbahan, Mhm. at minsan kapag may mga maliliit na gatherings po ang Philippine Embassy, so isa-isa po kaming natatawagan or nai-inform po. Pero ngayon may technology na, may, Yes. 'di ba? Mas madali na para sa inyo. Mas madali na po ngayon, at madali na ding hanapin yung mga Pilipino Mhm. na hinahanap ng Philippine Embassy para Alright. mag-report sa kanila po. Okay, so 24 organizations under the Philippine Assistance Group. Yes. Ilan po 'yan? Nasa 10,000 ba kayo? 5,000, 6,000? Ilang members? Iba-iba po kasi nung pong unang tatag nito, napakarami po kasi during that time hindi naman po namin na inaano na dapat documented lamang or So during that time po 1990s, ang dami pong overstay. And they are also active volunteers ng ng kanilang PhilCom organization. Okay. Yeah. Alright. So, paano? Ano yung mga programa at serbisyo ng Philippine Assistance Group para sa mga Pilipino sa Japan? So, each group po actually nagpapadala po sila ng kanilang bylaws and dapat magpa-register muna sila sa Philippine Embassy. Philippine Embassy will, they have background check, titingnan nila yung mga mission and visions ng each group. Then, actually po, dyan po actually talaga nabuo. Kasi sabi nga ng Consul General, your bylaws and your mission and vision halos magkakapareho. Tumulong sa tao, sa kababayan, sa Pilipinas. So yung po lahat pinagsama-sama sa Philippine Assistance Group. Ayun. Yun po yung Okay. kaya nagbabayanihan na lang po kami talaga lahat. Okay. So, ibig sabihin, yung mga social services ninyo, for example, yung mga community gatherings, yung mga social services, like, for example, meron din ba kayong dental and medical outreach missions? Ganon? Actually po yan, ginawa po namin yan before. Actually, ang ginagawa po namin is, yung mga each group, diyan po kami nagbobotohan kung kanino namin dalhin. Kasi marami pong group, halimbawa, Nueva Ecijanos Association in Japan, merong Isabela Japan Association, meron pong marami po, may Batanggenyo Association, meron po, by region by region. Yes po. Yes. So doon po nagbobotohan po kami or nagra-raffle kami kung sino yung mananalong organization. Then doon po yung nakatutok ngayon kung halimbawa tinatanong po namin kung ano po yung kanilang gustong gawing serbisyo dun sa kanilang nasasakupang probinsya or
So Hmm. sama-sama po kasi sila doon syempre, di ba? Alright. Ito, Toots, ang susunod kong katanungan kasi alam naman natin sa bansang Japan, especially itong mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ng lindol sa Japan, di ba? Yes po. Papaano dito pumapasok ang Philippine Assistance Group lalo na sa mga communities under this group para masiguro na safe at accounted for yung ating mga kababayan pag nakakaranas ng ganitong mga paglilindol? Since as you know po, lahat po dito ng mga Pilipino nakatira sa mga bawat prefecture, sila po of course ay nakarehistro or ang makalam po nila is nasa munisipyo. Actually po, ang Philippine Embassy po napakagaling po ng kanilang assistance diyan Mhm. kasi po kaagad po kapag nagkakameron ng mga disaster na ganyan, tsunami or earthquake, lahat po ito nakikipag-coordinate talaga ang Philippine Embassy. So nalalaman kaagad po ng Philippine Embassy Mhm. yung mga casualties, kung ilang Pilipino ang nandoon. Mhm. Then of course, nakasupport po naman sila. Then that's time po na ini-inform po nilang Philippine Assistance Group, ang mga PhilCom, na Mhm. kung ano yung po pwedeng itulong sa Okay. kanila. Which is, of course, alam niyo naman po ang Japan, mas nauuna po lagi sila. Lagi silang ready sa pagtulong. So tayo yung secondary na syempre, di ba? Kasi pagka ganun po, kahit mo tumulong ka, hindi ka po makakapunta sa kanila Mhm. Kasi Mhm. walang biyahe, sira Mhm. ang railroads. Aha. Yung mga ganun po talaga. So But then kailangan ang accountability po, aha. lagi pong updated ang Philippine Embassy. Yun. So laging mahigpit ang communication ninyo with the Philippine Embassy and the Yes, Philippine especially Consulate po General. ngayon kasi nga po ngayon reachable na po sila Yes. kasi lahat ng individual may Facebook, may social media, unlike before po. Mhm. Alright, bukod sa mga pagtulong niyo sa mga individual na mga Pilipino diyan sa Japan, papaano niyo naman sinusulong yung mga community empowerment at leadership development upang mas maraming Pilipino sa Japan na maging aktibong bahagi ng kanilang mga komunidad? Okay. So actually po ito ilang years ago, meron po rin kami talagang ginagawa mga leadership program, mga training, Mhm. ini-mentor po namin yung iba. Actually, during 90s, syempre, nag-iiba-iba po yung statistic ng mga Pilipino kasi during that time mas marami po ang overstay. Mhm. Then, Mhm. pagkatapos po niyan, yung mga nag-resident, yung mga nag-asawa na ng mga Japanese. Mhm. Then, this time po is of course, medyo nawala na po yung mga talent before. So Yeah. ngayon, Uh-huh. mas marami po ngayon ang mga OFWs, which is yan po ang talagang napakarami ngayon Mhm. na mga Pilipino dito sa Japan actually. Mhm. So before po, syempre tumutulong po kami sa Philippine Embassy. Sumusulat po sila sa Philippine Assistance Group, nahingi po sila ng ganito, ng support. Mhm. Minsan is material or voluntary, Mhm. sa Mhm. sa embahada. Uh-huh. Then nag-release po din po kami ng financial. Mhm. Then nagkakameron po kami ng mga fundraising, which is yan po namin kinukuha of course yung Mhm. aming dinodonate para sa kanila. Then as of now po, yung pong dinagdag po namin yung medical assistance to all Filipino detainees here in Japan, Mhm. plus yung pong repatriation ng mga overstay na nahuhuli, Mhm. wala po silang pamasahe pabalik ng Pilipinas. Uy, So teka. lahat po ito is inaano ng Philippine Assistance Group. Okay, maganda yung nabanggit mo kasi marami na kamong mga OFWs diyan sa Japan Yes. at marami na rin na nagkakaroon ng sabihin na nating problemang legal sa kanilang Yes. trabaho. Yung iba Yes. nag-overstaying siguro, yung iba illegally nakakapasok. So Yes po. nakatutok din kayo doon. Ibig sabihin, binibisita nyo ba sa mga kulungan itong mga kababayan natin? Actually po, ito pong yung repatriation po, syempre, may dalawang klase Yung pong isa, nahuli sila on the spot, sa kalsada, sa street, sa Shibuya, parang gano'n. Pag nahuli ka doon at undocumented ka, direkta ka na po sa kulungan. Naku. Hindi ka na po makakauwi. Ha? Hindi na po kayo pauwiin. Diretso ka na sa kulungan. Yes, hanggang makauwi po kayo. Ala. Pauwiin kayo kasama ang immigration officer hanggang makasakay po kayo sa loob ng eroplano. Pabalik na ng Pilipinas. Correct. Deported na, Yeah. kumbaga. Yes.
Then yung isa pong nahuli, ay yung isa po naman na repatriation is ito po yung mga kusang pumupunta para sumuko Mhm. at magsasabi sila ng uuwi na po ako sa Pilipinas. Mhm. So, yun, doon po sila sasalaysay po sila doon kung bakit sila nagpunta dito, lahat. Mhm. Mhm. And of course, all of those nag-overstay po dito bago po sila ipa-repatriate or ipabalik sa ating bansa, kaya po nagtatagal kasi lahat po yon is iniimbestigahan pa rin po nila, especially yung mga fingerprints po nila Mhm. if they did some or commit some crimes Mhm. sa Japan. So ang inyong grupo, itong Philippine Assistance Group, also do you provide legal assistance sa kanila? Yung legal assistance po, since meron naman po talaga ang embassy. Mm. Unlike before po, medyo yung during 90s, medyo mahirap po noon kasi parang super overpopulated ang Pilipinos dito. Mhm. Pero recently po, especially po ngayong admin ngayon, medyo lahat po is all way out ang Philippine Embassy po, may legal assistance, Mhm. may attention to the nationals. Mhm. So even po ang OWA, ang Department of Migrant Workers po, they are very very supportive po ngayon. So unlike before po, yung mga OFWs po doon na pagka nakakameron po sila ng problema, hindi po nila alam kung saan sila tatakbo. As of now po, since ang OWA po at saka ang Department of Migrant Workers here in Tokyo, since meron po sila talagang fund na ngayon na sila ang nagtutustos sa mga Mhm. pangangailangan ng mga OFWs, Mhm. pagka meron pong naaaksidente, pagka po meron pong gumawa ng recently may mga gumawang ganon, sila po ang uma-attend during Mhm. their court Mhm. Mhm. hearing. So nandun po lahat ang mga official ng OWA actually. So, di ba laging ko lang 'to 'no, I just want to confirm this, Toots. So, Opo. noon, sabihin na nating late 80s to early 90s, Opo. medyo hindi masyadong involved ang embahada para tumulong. Gano'n ba? Gano'n ba 'yon? Pero ngayon, Siguro po very little yung makakaya, parang gano'n. pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, especially itong mga nakalipas na taon, through OWA, through DMW, through the Migrant Workers Office, pati ang ating embahada, talagang nakatutok na sila sa mga Yes po. pangangailangan. Yes po. Okay, sige. So, pero sa puntong ito, may mga ano ba kayo, cultural activities ba kayo na Oh, yes sinasagawa? po. Actually, Mhm. lahat po may mga different, of course, project or event ang different Filipino communities po. And Mm. yan po kami nagsusuportahan kasi most of their events is Mm. fundraising. So nagsusuportahan po lahat ang mga Filipino organization under Mm. PAG para Mm. po makapag-raise din po sila ng fund kasi Mm. syempre each group have their own, meron silang project kung saan nila gustong dalhin yung kanilang nalilikom na pera po actually. Alright. Papaano ang nagbago ba ang pakikisama ng mga Hapones sa mga Pilipino throughout the years sa experience mo, Toots? Actually po, hindi ko po nakikita na nagbago. Actually, mas ina-accept po nila ngayon Mm. recently. So, kasi nga po, yung before, napakahigpit ng culture ng Japanese. Yeah, Kasi oo. nga, very, sila, may parang naka-cover di ba? Mhm. Pero ngayon, they open the door sa Mm. lahat ng mga countries actually. And we are fortunate actually, kasi nakukuha nila, gusto nila ang Pilipino. Kasi ang Mhm. Pilipino, kahit napapagalitan na, nakatawa pa. Teka, You know, maganda kaya, yan, Teka muna, Toots. Maganda yan sinabi mo, kahit na gustong-gusto ng mga Hapones ang mga Pilipino, dahil maski na napapagalitan na, nakatawa pa rin. yes. Tama ba? Yes po. Yan po sinasabi. Karamihan po ng mga Pilipino na nasa factory, Aha. nasa di ba? Aha. Magmi-meeting po sila, mumurahin po sila. Pagkatapos
dito nagtatawanan sila. Parang ba, Okay. Pero naiintindihan naman ng Pilipino kung naiintindihan ko naman. yung 'di ba, Naiintindihan. yung salitang 'yon. Pero tumatawa Opo, pa rin yung Pilipino, parang trabaho lang 'to, walang personalan, parang gano'n. personalan. Yes po. Kaya po diyan nagugustuhan yung Filipino nating mga OFWs, even po yung mga residente na dito, na kagaya ko na Uh-huh. nagtatrabaho dito. So siyempre, nagugustuhan nila kasi nga walang tayong problema sa pagkain, wala Oh, kahit anong kinakain natin, you oo, know. oo. Then we are open na sabi pa nga nila, mababango raw mga Pilipino kasi Gano'n? invest Oh, kasi mababango, kasi mababango ang mga Pilipino, gano'n, ha? kasi nga po ngayon may mga Pakistani, may mga Ay, ano oo, na, oo, may mga kung ano no na. So oo, syempre oo, po, 'di oo. ba meron silang prayers, yung Mhm, especially mhm, yung mga ibang religion. So hmm, so syempre diyan po tayo medyo nakakaangat. oo. Kaya yeah, Okey. ang Pilipino talaga O kaya gustong-gusto po eh, nila. alam mo naman ang mga Hapones, matindi sa disiplina sa katawan 'yan, pati sa Ah, kapaligiran, 'di ba? yes O po talaga. malayo pa lang may nasisinghot na yang mga 'yan, eh. 'Di ba? Anyway, anyway, sige pero Malakas po ang pangamoy nila. oo, oo, oo. Lamang tayo kasi madalas tayo maligo, mga Pilipino maski malamig na, Opo, opo. naliligo pa rin. Totoo ba na yung mga Hapones daw sa gabi lang naliligo? Totoo ba 'yon? Yes po. Actually, siguro kultura na rin po nila yon na after ng work nila, iinom ng Ah, konti, magpapahinga, kakain, pagkatapos po noon hmm, mag-o-ofro, lulubog sila sa mainit na tubig, then after noon po is matutulog sila. uh-huh, Which is actually parang sa nakita ko po Sir Ray, uh-huh. kasi dun gusto nilang makatulog pa ng marami. Hmm, Para mhm, kinabukasan magbibihis na lang sila. mhm, 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 Mag-aayos, then mhm. diretso na. Kasi anyway, malinis ka namang pumunta sa bed mo, 'di ba? Oo, So, oo, magtu-toothbrush ka na lang sa umaga, uh-huh. then ayos ng konti ng mukha, ng Buhok. then ready to go. They want Oh, the time na maraming sleep, hindi katulad sa atin na hindi ka tayo maliligo sa gabi. Kinabukasan naman, madaling araw, gigising oh, na. nag-ano ka, Kasi maliligo, yes. nagkukumahog ka sa umaga, 'di ba? Yes. Oo. Yun yung paligtaran natin sa kanila actually. Nagkukumahog ka na sa umaga tapos mawawalan ng tubig, 'di lalo na, 'di ba? Anyway, Yes po. So, lahat po sila dito halos gano'n, and some of our Filipino, kababayans also is na nakukuha na po rin po nila yung gano'ng culture. Yeah, na-adapt na rin ng ating mga na-adapt na nila. kababayan. Yeah. Oo, okey. Kasi talagang siyempre 'di ba, kaysa gumising ka ng maaga yung 1 hour mong ipagpe-prepare, Mhm, itulog mo muna para kinabukasan toothbrush ka na lang then alis, 'yun, oo, gawing trabaho. okey. Pero meron na rin tayong mga Pilipino na Pilipina o Pilipino na nakapag-asawa na ng Japanese national. How are they holding? Papaano sila? Kamusta naman sila? Dito po siyempre ang pinakamarami po kasi noon na population is yung during the talent days, Yes, yung okey. 80s and 90s. So sila Hmm, pa yung mga napag-asawa, and of course by this time po, ilang taon na yon, 'di ba? How many hmm, decades na yun? hmm. Sila po yung mga 60 years old na ngayon, Hmm, sila po yung mga 50 na, mhm, hmm. going to senior Mhm, senior hmm, ano na. So, ang mga ito naman po, sila nga po actually ang mga active. These mhm, Filipinos actually, mga kababayan natin residente na dito, mhm. nung kaliliitan ng mga anak nila, hindi sila maka-attend sa mga gatherings. Kasi Uh-huh, syempre, nag-aalaga sila ng mga anak nilang Japanese, half of Japanese. okey. Then ngayon, syempre, lumaki na, Yes, nagkanya-kanya. yes. Kaya lahat po sila ngayon Na is andito. Yung oo. sama-sama kami ngayon, Wala kami na Hindi sila bumubuo ng grupong Belyas, walang gano'n? Wa wala, wala wala po, sir. wala, okey. Well, natutuwa lang ako dahil of course, sa pamamagitan mo nakikita ko at sa nakikita kita, napapanood kita ngayon at nakikita ko naririnig ko yung boses mo, yung enthusiasm, yung optimism at saka yung pagmamahal mo sa Filipino community diyan sa Japan, Ah, Toots. mm. Ano, Nga po, ramdam namin siguro. hanggang dito, ramdam namin ni Step, ramdam ng mga staff natin dito. Dahil parang very light ang usapan natin, light pero puno ng meaning, puno ng kaalaman, puno ng meaning. Meaning talaga nakatutok kayo
sa kalagayan ng Opo. ating mga Pilipino diyan sa Japan. Hmm. Yun. Actually po noon, nakatutok kami sa Pilipinas. Hmm, Yung yung mga Bantay Bata, yung mga gano'n, hmm. nag-support kami, especially nung Yolanda po, nagbigay po ng 1 million yen ang Oh, Philippine Assistance Group hmm. kay dating President, Ninoy. Mhm, mhm, hmm, Kay Pinoy po, nagbigay po kami. mhm, Then, meron din po kami lahat po kami nag-donate ng mga damit, ng mga mhm, blanket, mhm, everything. Pero ang alam ko hindi po 'yun napadala kasi, wala po yatang support para sa mga container na mhm, ipapadala sa Pilipinas. mhm, So, mhm. ngayon po nakatutok po talaga kami dito sa medical assistance at Alright, saka mga repatriation, actually. okey. So, pero tumutulong pa rin, nagpapadala pa rin kayo ng assistance para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas o huminto na, Yes diyan na po, lang kayo nagko-concentrate sa Japan? actually, ngayon po yung binago po namin yung aming, medyo policy na Hmm, kailangan direct po kami ngayon tutulong sa Pilipinas. Kasi hmm, nung hmm. mga nakaraan, kung kani-kanino na lang ibinibigay, hindi ko alam kung Okey. nakaka-reach Mhm, yung mhm, nakaka-reach sa mhm, kanila. mhm, So, ngayon po binalik po namin yung policy na, okay, itong, kung gusto mo makatanggap ng donation from PAG, hmm, actually last November po, last year, bale nagbigay po kami ng 500,000 yen mhm, sa Nueva Ecija mhm, under, Nueva Ecijanos in Japan, mhm. at yung pong another 500,000 yen binigay po namin sa Aklan. Aklan naman, Aklan, okey. Aklan, yes Mhm, po. mhm, hmm. Kasi meron pong association ng Aklan dito sa Japan din. So, in total 1 million yen, tama ba? Opo, opo. Oh, okey. So, dapat po 'yun at nakikita po namin kung ano yung kanilang agenda do'n. Ang alam ko yung Aklan po tinulungan nila yung yung may mga handicap, Mhm, 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 oo. Then dito po naman sa Nueva Ecija, nag-present po sila sa akin ng mga, namili po sila ng mga makina na mhm, pantahi. Binigay po nila sa mga senior citizen para meron po sila ng income at sila po ang nagtatahi ng mga basahan na bilog, ano ba mhm, 'yun, mhm, mhm. so 'yun yung binebenta nila. So may income po silang, pumapasok yung mga senior citizen sa Nueva Ecija. Wow, okey. Pero Oo. ito Toots, siguro second to my last question ito. Alam naman natin yung importance ng mga OFWs ano, lalong-lalo na pagdating sa remittances. Yun ang Opo. laging binibigyang emphasis, yung kahalagahan ng pagsuporta ng mga OFWs and their remittances para sa ekonomiya, sa pamilya nila dito sa Pilipinas at sa ekonomiya ng bansa. Pero ang tanong is, tanungin naman natin yung mismong mga OFW, yung mismong mga kababayan nating Pilipino na nasa labas ng bansa na nagpapadala ng remittance, halimbawa dito sa Japan. Kamusta ba ang living standard, ang living situation sa Japan? Ah, Kasi sinasabi dito, magpapadala ako ng yen, siyempre malaki, 'di ba, ang palitan. Pero dapat din isipin ng mga kababayan natin, yung yen ginagastos ng kapwa nating Pilipino sa Japan as yen, as is, 'di ba? So ang tanong is, kamusta ang living, situation sa Japan para sa ating mga kababayang Pilipino? Hindi naman ba kayo nahihirapan sa kabila ng mga nagpapadala pa rin kayo ng mga remittances dito sa Pilipinas para sa inyong pamilya at tumutulong pa kayo sa mga nasasalanta ng kalamidad? Well, actually po, yung mga OFWs ngayon nai-involve dito sa PhilCom, Hmm, very supportive po sila. So, siguro naman, sa nakikita ko po naman, it depends sa pagkatao ng OFWs. hmm, Even though nagpapadala sila ng pera, of course, may iba-iba po kasi yung mga ano nila, mga kontrata. Yung iba po naman is pabahay sila, yung iba hmm, sila magbabayad ng sarili nilang bahay, mhm, then, yung pagkain nila at saka yung mga utilities nila, mhm, sila yung gamit noon. Actually po, mapapagkasya po. mhm, Ang nakikita ko po dito na nahihirapan sila is, yung ibang mga Pilipino kasi, alam niyo po yun, yung kokonti na nga yung kinikita, hmm. gumigimik pa. Yung Okey. Mga mahilig nagiinom. sa nightlife, okey, Yes, sige, oo. yes. So, Mhm, siyempre umasa ka pagka nagkagano'n masho-short ka talaga. mhm, So, mhm, well, mabibilang mo naman sa kamay yung mga gano'n kasi nga,
syempre, napapagsabihan ng mga kapwa natin din Pilipino. Then Mm. yung iba naman talaga masino po, even though talagang pinapadala nila Mm. ang mga pangalan nito, yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Mhm. Then ang isa pa pong nakikita ko kasi nga, yung mga Pilipino ang bilis maniwala doon sa mga nai-scam, yung mga, Mm. you Mm. know. Mhm. So, yun yung nagiging ano nila talaga, nagiging problema nila kasi naloko sila, Mhm. ganito. So, siguro ito yung mga Pilipino na kababayan nating OFWs na kulang doon sa, alam niyo na po, lalo na yung mga bagong salita na OFWs. Oo, oo. Naku Pero as of now po, pagdating sa accident, mm. kung halimbawa nakapatay yung OFWs, lahat po ito suportado na ng OWA. Alright, okay. Sige. So ito na lang yung siguro my last question na Toots. Apa. Taga saan ka dito sa Pilipinas? Taga Lemery, Batangas po. Batangas. Hello, Lemery. Ayun, batiin mo taga Lemery, Batangas. So pati si Rosalinda tsaka ba si Pe, taga Batangas din? Si Pe Kapulong Gatpayat, kaano-ano mo to? Bunsong kapatid ko po. Bunsong kapatid. Nasaan tong si Pe? Nasa US din? Nandiyan dyan po sa Lemery. Nasa Lemery. Oh, nandito ba? Para pala kayong triangulo, no? Si Pe nandito sa Lemery, si Rosalinda nasa US. Apa. Tapos ikaw nasa Japan. O, di ba? Apo. Parang, oo, bakita nyo naman, ha? International. O, sige. Ano bang mensahe mong gustong iparating, Toots, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Maging sa mga kababayan natin diyan sa Japan at miyembro ng inyong organisasyon. At bago ka magpaalam, halimbawa, Toots, bagsakan mo kami ng isang pagbating Japanese greeting. Paano bagsakan mo kami ng i-record ni Step. Yeah. Sige, Toots, go ahead. Okay po. So, sa Pilipinas po, of course, lagi po namin kaming updated. Since marami po ngayon talagang mga fake news na, so talagang dapat malaman natin yung mga, kung alin talaga nagbibigay ng tamang impormasyon sa Pilipinas. Yung kami naman po dito sa Japan, of course, nakatutok palagi sa trabaho. Mhm. Usually, wala nang time para makinig. So, ngayon, yung iba naman kasi, pagbukas na ng Facebook, ng social media, fake news ang mababasa. Mhm. Kaya yun yung tatatak sa ulo nila. So sana talaga mapagmasid at alamin or makinig or mag-search kung ano yung mga dapat talaga. Then to mabangon sa makabayang serbisyong Katoliko. Honto ni arigato gozaimashita. Minasang gambate kudasai. Ayun, talaga naman. Banzai. Okay. Thank you very much, Toots, ha. Maraming salamat. Pero sana hindi itong una tuloy namin makikipag-ugnayan sa iyo. Sir Ray, sana makapunta kayo sa Philippine Festival ngayong November 28, 29. Okay, sige, sandali. Philippine Festival, kailan yung Philippine Tokyo. Festival? November 28, 29 sa Yoyogi Park po, malapit sa Shibuya. Okay, ganito ang gagawin namin sa part namin ni Step. Makikipag-ugnayan ulit sa iyo si Step, Toots, para makakuha ng Sure. karagdagan Para detalye makita tungkol niyo dyan po sa yung talagang lahat ng Pilipino. Meron kaming 500 500. Filipinos in and out sa event. Oy, wow. Okay, sige. We will contact you again para naman dito sa Philippine Festival sa Tokyo. Yes po, sir. Toots, para mas mabigyan ng mas magandang exposure at para ma-disseminate natin sa ating mga kababayan. Okay? Toots, Maraming po salamat, sir. salamat, sa ha. Naku, kami opportunity. dapat magpasalamat sa iyo at sa ika nga makabayang serbisyong publikong binibigay mo sa ating mga kababayang Pilipino diyan sa Japan. Maraming salamat, Toots. Hi. Domo arigatou gozaimasu. Maraming salamat po. Ang ating pong nakapanayam, of course, si Berlito Toots Kapulong, chairperson ng Philippine Assistance Group, dyan po sa Japan. Okay? Napakalaking napakalaking organization. Umbrella organization siya. At under that umbrella organization, meron silang more than 24 Filipino community groups under that umbrella. At babalikan natin si Toots para sa ating Philippine Festival dyan sa Tokyo. Alright, para malaman pa natin ang makaragdagan detalye tungkol dyan. At sabi nga ni Toots, maraming Pilipino
ang involved dyan. So dapat nating malaman yan. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Layunin po naming mag-reach out sa ating mga embahada, sa ating mga Philippine consulates, maging sa ating mga Filipino community sa iba't ibang panig ng mundo upang sila ay mapag-ugnay, upang maihatid ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga Filipino communities at malaman din naman natin ang kalalagayan ng ating Filipino diaspora, ang iba't ibang mga Filipino communities, maging ang mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, sa kanilang kinaroroonan. Muli po, ito yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ng ating Executive Producer, Stephanie Vicente, sa Master Control, Milo Jonela, sa Wirecast, si JP Lumuntad. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.